Hey guys, hello friends. Welcome back again to my channel. I'm Coach Jay. And syempre, market updates muna tayo today. Pasensya na nga pala dahil hindi ako nakapag-weekly podcast itong weekend dahil galing kami sa aming very first na Forex bootcamp, ba? Dito sa Pinoy's Improv. And I hope next time maka-join kayo dahil talagang sobrang sulit yung ginawa namin bootcamp para lang talaga sa aming mga members. Okay? So, syempre, pwede rin naman kayong mag-join sa aming community. Ilalagay ko yung link ng aming IO. Okay? Yan. Para makapag-sign up kayo. Kasi weekly meron kami sinesend na technical analysis, both yun for technical and fundamental. Okay? Tapos, meron kami mga announcements. Ayan, ini-email namin. Kaya mag-sign up na lang kayo kasi free naman yun, walang bayad. Okay, let's begin. So again, syempre, market updates tayo on gold, euro, USD, and GBP USD. Alright, but before that, check natin yung mga high impact news for the week. Okay, so yesterday, wala tayong high impact news, pero today, okay, meron tayo for GBP 9:25 PM. Especially tayo kasama sa monitoring natin ang GBP. Kaya abangan natin ito. And also, tomorrow we have for CAD. Okay, so very important yan dahil it's about monetary policy, rate statement. Okay, watch out rin natin ang CAD. And also, sa October 24, meron ulit for GBP. Tapos kay Euro, meron tayong mga PMI. Okay, PMI kasi is one of the significant economic indicator. Especially tayo, no, tinitrade natin ang Euro, kaya abangan natin to. So, yung PMI kasi, hint din yan for the inflation. Okay? Yung PMI na yan, that will be on Thursday. Okay? October 24. And also, we have for USD, PMI din. Also, for CAD sa Friday. Yan. So, diretso na tayo dito kay XAU-USD. Okay? So, tingnan na lang natin ang daily time. Ang momentum pa rin ay bullish, no? Because of the series of higher highs and higher lows. Kasi very strong yung bullish momentum, no? Unti-unti talaga niyang binibreak. Okay, yung mga levels. Okay. So, focus tayo ngayon dito sa yung current market structure, no? Nakita nyo itong very impulsive move to the upside and na-break niya na nga itong consolidation or ranging na area na ito. Okay? So, it really confirms a strong bullish momentum. Okay, dito kay gold. So, bullish pa rin tayo dito kay gold looking at the daily. So, baba tayo ng H4. Yan. Okay, so syempre, trade lang tayo sa retracement. Okay? Really, hintayin natin siyang i-test niya itong breakout point na to. Okay? Previous resistance yan, possible na mag-act as support. Okay? We can also use the fib, alright? From this low to the high, the impulse leg, hindi natin siyang abangan dito sa may area ng 38.2%. Okay? Kasi kahit pa paano, ang 38.2 ay decent na rin yan for the pullback or retracement. Alright? Siyempre ako personally, ayoko nang habulin itong move na to, no? Kasi siyempre napag-iwanan na tayo and kapag magbabay tayo, hindi natin alam kung saan natin ilalagay ang ating stop loss. Okay? So remember, capital preservation pa din ang ating priority sa pag-trade. Okay? Hindi yung maghabol, okay? Or yung lagi makumo. Okay, so if hindi nagkaroon ng retracement dito, we still have level naman. If tatanungin nyo naman kung pwedeng mag-sell, well, sa ngayon kasi, tricky pa rin mag-sell kasi uptrend pa rin naman yung pinapakita gold. Okay, hintayin natin na magkaroon talaga ng series of lower lows and lower highs. So, pwede na kayong bumaba sa 15 minutes time frame, okay, para mag-abang doon ng structure. Okay, so sa ngayon, uptrend pa siya. And ako, hihintayin ko na lang talaga na magkaroon ng decent pullback saka ako magbabay. Okay? So that's for gold. Now naman, let's move on to Euro-USD. Daily. So, kitang-kita naman na ang Euro-USD is in a strong downtrend. No? Kita nyo kasi itong very aggressive niya na move to the downside. Okay? However, just recently, galing ang Euro-USD sa uptrending market because of a series of higher highs and higher lows. And then dito nakakita tayo ng equal high and the M formation or double top. And ngayon ay struggle siya dito sa area na to. Kaya itong area na to ay very crucial dahil previous resistance, yan resistance. And then nag-act as support. Ngayon ay nag-act ulit as support. Kaya very important na i-monitor natin kung ano ang magiging price behavior niya dito sa area na to. So bearish tayo looking at the daily time frame pero nasa strong
demand area tayo. Okay, so baba tayo ng H4. If we look left and i-check natin yung historical niya, kita natin itong level na to ay talagang malakas na demand area. So dahil fresh level pa naman ito, may possibility talaga na meron pang mga orders dito ang mga big institutions. Kaya possible na makakita tayo ng move to the side. Okay, and especially wala pa talaga tayong nakikitang retracement dahil itong move na to ay isang move lang. Okay, so remember, strong na trend ay kailangan meron siyang series of lower lows and lower highs. Okay? Yan. So sa ngayon, wait and see tayo syempre dahil downtrend yung market. So ang gagawin ko nito, pwede akong bumaba sa 15 minutes. So ito yung 15 minutes, kita nyo naman na downtrend. Pero nagkakaroon na dito ng equal low, okay? And so if magkaroon dito ng bullish engulfing, syempre mabe-break niya ito, ang previous resistance na to. Syempre, sa retest, pwedeng doon ako mag-buy. Okay? Magkakaroon dito ng double bottom, okay? So ito yung magiging strategy ko, no? So if ever na makakita ko dito ng bullish price action, like yan, mga double bottom or inverted head and shoulders, may chance talaga na kaya ang price and magkaroon na ng pullback. Okay? Atin munang TP ay dapat by level din, okay? So pwedeng dito muna sa area na yan, okay? So yun lang muna for Euro USD. And then wait and see muna tayo dahil take kita mag-trade dito kay Euro USD. Right? Yan, for the last year GBP USD, looking at the daily time frame, kita naman natin talaga na uptrend ang market, okay? Kaya lang just recently, very aggressive talaga ang move niya to the downside. And kita nga natin na mukhang nag-create siya ng lower low, okay? Ibig sabihin, lower than the previous low. Okay, so remember, pag nakakakita kasi tayo ng lower low sa uptrend, medyo magtaka rin tayo, di ba? Dahil ang gusto natin pag uptrend ay series of higher highs and higher lows. Ayaw natin ng ganito. Okay? If we will use the fib from this low to the high, okay? Ayan. So, hindi nag-hold itong 50%. Previous resistance yan. Okay? And nag-act as support. Tapos ngayon nga, struggle din siya dito sa area ng 50%. Okay? However, possible pa rin niyang puntahan hanggang dito sa may 78%. Okay? Ngayon, kapag dilagpasan niya na talaga itong 78% ng PIB, medyo ayaw ka na muna kay GBP USD dahil mukhang may gusto na siyang gawin, okay? Yan. Pero habang nandiyan pa siya in between dito sa 50% to 78% ay bullish pa rin naman ako dito kay GBP USD. Okay? So, waiting din ako dito ng price behavior niya. Alright, same with Euro USD. Dahil nasa level na rin siya, ship na ako sa lower time frame like H1 or kahit sa M15 to look for a sign of reversal like magkaroon doon ng double bottom saka ako magbabay dito kay GBP USD. Okay? So that's it and I hope marami ulit kayo natutunan sa video na ito. Bye-bye!